Good day mga ka-agri, nandito ulit tayo sa bukid. 85 days after transplant ng ating tinututukan na RC218 at RC402. Malapit na tayong umani ka-agri. Kaya lang, ito yung panahon, bagamat kaalis lang ni Bagyong Enteng at namumuo pa lang si Bagyong Ferdy, pero ayaw tayong bigyan ng magandang panahon ka-agri. So hintay-hintay tayo, pray na sa huling yugto ng ating palay ay hindi ito masira, no? So ginawa naman natin lahat, so ipagpasa Diyos na natin to ka-agri. At tingnan natin ano ang itsura ng ating mga palay. Tara ka-agri! Ka-agri, ito na yung ating RC218. So, ito na yung ating RC218 ka-agri, oh. Maganda rin yung yuko ng mga bunga niya, mga uhay. At meron lamang nag-uumpisa ka-agri na threat, no, dahil sa sunod-sunod na pag-ulan. Nagsisimula na yung mga hopper burn. Ayan, mapapansin mo may namumulang mga lugar. Ayan, yeah. So may tinamaan pa rin tayo ng yung brown plant hopper ka-agri. Talagang hindi pa tayo inaalisan ng tuluyan. Meron pa tayong mga brown plant hopper sa paligid. Ito naman ka-agri yung ating RC402. Maganda rin yung yuko ka-agri. Ayan, puro bunga, oh. Ganda ng tindig nya. Ito din ka-agri, 85 days after transplant. Pero mag plus 21 tayo doon sa ating plus 22 doon sa ating days after sowing, no? Magmula sa pagkapunla. So nasa mahigit 100 days na to, 106 to be exact days after sowing, no? Magmula sa pagkapunla. So talagang araw na lang ka-agri ang hinihintay. Actually hinog na to, oh. Makikita mo hinog na yung kanya mga butil. Yung mga hulip na lang ang hinihintay natin, pero pwede nang hindi hintayin. Kung mabibigyan tayo ng magandang panahon, pwede na ka-agri, no? Sa awa ng Diyos ka-agri, nakatayo pa rin siya kahit dinaanan na siya ng Bagyong Enteng. Malakas yung kanyang mga ulan, may pabugso-bugsong mga hangin, no? Pero naging matatag naman ka-agri yung ating palay ngayon. Ayan, no? Ganda ka-agri. Maganda yung kanyang mga binutil. So talagang magandang panahon na lang ang ating hinihintay sa kasalukuyan para po tayo ay maka-ani na. Hinog na ka-agri. Tingnan naman natin ka-agri yung katabi natin na RC216, so ganda rin ng inuhay ka-agri ng RC216, so dito kasi sa lugar namin pagka tag-ulan, inbreed ang tinatanim dahil medyo mas matatag siya at mas matibay sa mga sakit. Yung hybrid hindi masyado ka-agri. Sa tag-araw naman yan binabanat kasi mas matipid din ito ka-agri, yung inbreed kaysa sa hybrid. Sa alaga din, ano, mas kailangan ng alaga ng hybrid. So dito talagang inbreed ang ginagamit sa tag-ulan. Ayan, RC216. Ganda, kapal din ang bunga. Ayan, ito naman yung demo farm ng DA. Ganda rin ang mga bunga ka-agri, oh.
So dito sa nalinis na portion, yan, mas magandang tingnan ka-agri. Yan. Oh, ito ka-agri yung pinatutuyuan na natin yung ating palay, itong ating bukid. Pero dahil sa sunod-sunod na pag-ulan at mas matindi pa nga yung mga pag-ulan ngayon, wala na si Enteng, si Bagyong Enteng, pero tuloy-tuloy pa rin yung malalakas na ulan. Ayan. Kaya nagkaroon ng tubig yung ating pinitak, no? So nakabukas naman yan ka-agri para tuloy-tuloy yung daloy ng tubig. Ayan. Yes, no, may awa ang Diyos sa maaani itong ating palay. Maganda rin sana ito ka-agri compared sa last year. Naka 234 lang tayo last year eh. Na-expect natin na medyo tataas ito compared dun sa rainy season harvest. Pero nung tag-araw to ka-agri, sa 2.5 hectares, naka 414 bags tayo sa hybrid rice. Ayun, hindi naman natin na-expect na maulit natin yon using inbreed, no? Pero in-expect natin to mag in between 234 and 414 sigurado sa pagitan, no? Ito ka-agri, meron ng portion na ano rin, no? Humilig na, humapay na sa lakas ng hangin. So nahapayan na rin tayo ka-agri ng mga palay, oh. Pero may laman na yan, kaya nothing to worry naman. Medyo kailangan lang talaga mapatuyuan yan, hindi dumikit sa lupa. And yun naman yung importante sa water management sa dulong bahagi ng ating pagpapalay. Nakahapay lang yan ka-agri, patong-patong siya, so makukuha pa rin ng reaper yan. Ganon din dito sa Kaluwangan, RC 402 yung ating tinanim. Ayan, may mga portion din talaga na nakahapay siya. Maganda itong RC 216, so matatag pa din. So hindi na natin na papasukin ka-agri dahil nag-abot-abot din yung mga inuhay niya. Yan, oh, makapal. Ito yung mga pigtas natin, dire-diretso lang siya sa pagdaloy. So ganito yung sitwasyon. So hindi tayo makakatuloy dahil hahawiin natin yung mga bunga para tayo ay makatuloy doon sa dulo. Pero ganito yung sitwasyon niya. Yan, makapal ang bunga niya ka-agri. So hanggang dito na lamang muna tayo sa ating minomonitor na RC402 at RC218. Ayan, medyo may kalaban din tayo mga ibon dito ka-agri, kaya naglagay tayo ng mga panakot sa ibon at mga ayun, yung katabi naman natin ay mga flags, no, para hindi dapuan ng ibon. So yan ka-agri, at nawa bigyan tayo ng Diyos ng magandang panahon para sa pag-aani. At siya rin ang may bigay ng ani natin pa. Kaya ngayon pa lamang, ano man yung kanyang ibigay, dahil sa kanyang kabutihan, atin na siyang pasalamatan. Salamat sa Diyos, ka-agri. Yan ka-agri, day 85 ng RC402. Day 85 after transplant. Maganda yung kanyang inuhay ka-agri. Ayan, no, makapal. Ayan. Kahit na medyo pinupuntahan na ng ibon. Marami siyang bunga ka-agri. Ayan, salamat sa Diyos. Ka-agri, tingnan mo tong palay, oh. May mga nakatayo pa, di ba?
Ito yung hapay na tinatawag, oh. Hindi naman din maapektuhan ka-agri niyan yung bunga. No, kasi hindi naman siya nakadikit doon sa lupa. Nakasandig siya sa mga puno rin ng palay. So hindi siya nakadikit sa lupa. So maaani pa rin siya ng maganda. Pero syempre ang ideal talaga is nakatayo. Kaya dapat pag tag-ulan, binabawasan natin talaga yung amount ng nitrogen para mas dense yung puno ka-agri, yung lignin, yung fiber ng palay. No? Ito yung mga nalililim, no? Yung mga nasa tabi ng bagsakan ng tubig, no? Saka yung nalililim ng kubo, no? Ayan. Pero kung nakaganyan siya ka-agri, no? Hindi naman siya talaga dikit sa lupa. So tapos yung management natin dito is pag nagpapatigas na ng butil ay pinapatuyuan na ng total yung lupa, no? Naka-drain na, open na lahat ng mga natin, pilapil. So umulan man ka-agri kagaya nito, malakas na naman yung ulan, ay dire-diretso lang yung tubig, hindi siya maiipon sa gitna. But of course, lalambot din yung lupa natin ka-agri, ano? So ideal nga yan, magpatigas muna tayo ng lupa bago magpapasok ng reaper. So yan ka-agri. So hindi tayo exempted, pero ganyan talaga, may mga pagsubok na dapat ay overcome. Tiwala lang sa kabutihan ng Diyos. Good day mga ka-agri. Farming is not for the faint of heart. Hindi ito pang mahina ang loob. Pero katatapos ng bagyong Enteng at may paparating na naman na bagyong Ferdy at meron na rin pangalan yung isa, Hener, no? So parada na naman ang mga bagyo. Kapareho rin no, 2023 yung pagpasok ng September, no? Ganun din yung sitwasyon ngayon, no? So since binigyan naman tayo ng silip ng araw, lakasan na natin ang ating loob. Isingit na rin natin yung pagpapariper ngayong araw na to. Day 90 after transplant, nagkakabulol-bulol. Day 90 ng after transplant, pinapa-repair na natin, no? Supposedly ka-agri mga day 100 man lang ito after transplant, kagandahan na yun, ano? Kasi pati yung mga hinulip, hinog na rin yun. So pero sabi nga, hindi natin alam kung anong mangyayari next week. So sabi, may kasabihan tayo, daig ng maaga pang masipag. So agapan na natin ka-agri. Isingit na natin ito. So kahit hindi sigurado yung ating panahon, ay makikipagsapalaran na tayo ka-agri. Tara! Ang dinaanan, no? Dahil sa pag-ulan-ulan, ayan, no? Malalim yung dinaanan ng reaper. So eto rin siya, ayan, paparating na siya. At makikita natin kung paano yung tulo ng kinaman ka-agri. Hopefully maganda yung ano yan. Ito pangkain ka-agri. 218, masarap na pangkain ito. So ito yung i-reserva natin. Ayan na, isang kaban pa lang ang natutumba. Ito na ka-agri,
Pinapaani na natin yung RC402. Ayan, may konting humahapay na sa gitna. Ayun. Good day mga ka-agri. Napag-iiwanan pala yung hindi na lagyan ng potas, ano? Yan naman yung nasa fish pond natin na RC402. Naiwan siya. Berde pa hanggang ngayon, samantalang yung mga kasama niya naani na. So yung ani natin ay pag-usapan natin. Tara! So ka-agri, tapos na yung ating anihan at nakapag-save na tayo ng ating mga inani dito sa ating bodega. Tara, tingnan natin ka-agri. Dito yung ating bodega. At nandito yung ating mga inani. Naka-store na siya dun sa ating bodega. So meron tayong itinabi na RC218, lahat actually nung inani natin na 47 bags sa 0.6 hectare ay nandito na. Samantalang yung ating RC402 nag-iwan din tayo ng 25 bags. So tapos nakapagpakiskis na tayo kahapon para tikman natin. So nandito na rin ka-agri. So yun, tapos na ang wet season cropping as far as our RC218 and RC402 is concerned. So tapos na tayo ka-agri, no? At kung tatanungin ano yung lumabas doon sa ating inani, medyo mababa ka-agri yung output natin sa RC218. Kahit pala maganda yung tayo niya, no, ay maraming challenges yung RC218, specifically yung brown plant hopper. Nung nire-repair na, nakita natin na marami talaga doon sa gitna na mga tinamaan ng brown plant hopper. So papunta na siya doon sa pagdapa, no? And may mga portions din na dumapa na. So yun, 4 tons lang ang inani natin ka-agri dun sa ating RC218, 4 tons per hectare. Samantalang dun sa 402 ay mahigit 7 tons yung inani natin, to be exact. Hindi siya kagandahan, pero hindi rin siya pangit kasi above average tayo dito sa Central Luzon, no? 5 tons per hectare yung average na yield. So sa inbreed. So yon ka-agri, maraming salamat sa Diyos, maraming salamat din sa pagtutok mo. Hopefully bantayan nyo yung susunod natin ng mga tututukan. Thank you ka-agri, bye bye. Uwi na doon sa inyo, uwi na. Uwi na doon sa bahay nyo. Hoy, huwag dito, uwi na.